Isa pong malaking balita ang gumulat dito sa mundo ng cryptocurrency sapagkat ang Securities and Exchange Commission or SEC po ng US ay tuluyan na pong umatras sa kaso laban kay Ripple. Dahil dito ay mas naging matatag po ang posisyon ng XRP sa market at nagbigay ito ng mas malinaw na direksyon para sa kinabukasan ng digital asset na ito. Sa isa pong panayam sa Bloomberg, nagbigay po ng matabang na prediction ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse tungkol kay XRP. Tinalakay po niya ang mga posibleng pagbabago sa market, kabilang po ang posibilidad na mapasama sa XRP sa US crypto stockpile at ang launching ng isang XRP Exchange Traded Fund or ETF ngayong taon na ito. Pero ano nga ba ang kaguluhan nito para sa atin bilang mga crypto trader at investor? At maliban po dyan, ay ano po ang maaaring maging epekto nito sa hinaharap ni XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa katanungan kung bakit nga ba talagang inurong ng Ripple ang kanilang cross appeal laban sa SEC. Ayan, bakit hindi po iniurong ng Ripple ang kanilang cross appeal laban sa SEC? Bagamat umatras na ang SEC sa kaso laban kay Ripple, hindi pa rin iniuurong ng kumpanya ang kanilang cross appeal laban sa ahensya. Isa po itong mahalagang desisyon dahil ibig sabihin po nito ay patuloy po nilang ipinaglalaban ang mas malinaw na regulasyon para sa cryptocurrency. Ayon po kay Ginoong Brad Garlinghouse, gusto po nilang tiyakin na ang desisyon ng korte ay hindi lang makakabuti kay Ripple kundi pati na rin sa buong crypto industry. Kung magiging matagumpay po ang cross appeal, maaring mabawasan po ang panghihimok ng SEC sa crypto market at mas magiging malinaw ang mga batas na may kaugnayan sa digital asset tulad ni XRP. Ngayon ay mapapabilang na nga ba talaga sa XRP sa US Digital Asset Stockpile? Ayan. Isa po sa mga pinaka-interesting na bahagi ng interview ay ang tanong kung bakit hindi direktang binanggit ang XRP sa US Digital Asset Stockpile Executive Order. Ayon po kay Ginoong Garlinghouse, may posibilidad na mapasama ang XRP dito lalo na't mismong si Pangulong Trump ay naunang nabanggit si XRP sa isang Truth Social post bago pa man inilabas ang kautusan. Ang plano po ng gobyerno ng US ay bumuo ng isang strategic Bitcoin reserve at isang stockpile ng iba't ibang cryptocurrency. At ano naman po ang catch? Ayan, ang mga assets sa stockpile ay hindi po bibilhin kundi kukunin mula sa mga na-forfeit na cryptos o mula sa mga nakumpiskang digital assets. Sa kasalukuyan, ang blockchain wallet ng gobyerno ng US ay may hawak na pong $17.45 billion na halaga ng cryptocurrencies. Kabilang po ang halos 20,000 na Bitcoin. Ngunit wala pang kahit isang XRP sa stockpile na ito. Ngayon, kung gusto po ng US na magkaroon ng XRP sa kanilang stockpile, maaaring kailangan po nilang i-convert ang ilan sa mga nakumpiska nilang asset patungo sa XRP. Ngunit hindi pa malinaw kung gagawin ba nila ito or hindi. Ngayon ay kailan naman po maaaring i-launch ang XRP ETF? Ayan. Isa pang malaking balita ay ang posibilidad ng launching ng isang XRP ETF sa ikalawang kalahati ng taong 2025. Ayan, ayon po kay Ginoong Garlinghouse, kumpiyansa po siyang magkakaroon ng hindi bababa sa isang XRP ETF ngayong taon. At ito ay dahil sa dami ng mga kumpanya na nagsasubmit ng application para rito. Nitong nakaraan ay iniulat na umabot na po sa 15 or 15 ang bilang ng mga application para sa isang XRP ETF. Matapos pong sumali ang investment giant firm na Franklin Templeton. Yan, isa pang dahilan kung bakit mas malaki na ngayon ang posibilidad ng XRP ETF ay ang pagbawi ng kaso ng SEC laban kay Ripple. Dahil wala na pong regulasyong humahadlang,
mas nagiging malaya po ang mga institutional investors na maglabas ng pondo kay XRP. Sa ngayon, ang SEC ay inaasahang maglalabas ng desisyon ngayong May 2025, kung saan ay marami pong eksperto ang naniniwala na maaring aprubahan ang ilan sa mga XRP ETF pagsapit po ng May 22, 2025. Ngayon ay bakit naman po tumataas ang demand para kay XRP? Isa po sa mga matibay na indikasyon ng paglakas ng XRP ay ang tumataas na demand mula sa mga institutional investors. Sa kabila po ng pagbaba ng interes sa ibang crypto ETPs or exchange traded products, patuloy po na lumalaki ang inflows o fund na pumapasok sa offshore-based XRP ETPs. Ayon po kay Ginoong Garlinghouse, ang dating negatibong epekto ng kaso ng SEC laban kay XRP ay nagsisimula na pong mawala. Ngayon na malinaw na pong hindi ito isang security, mas maraming investors ang mas kumpiyansa kay XRP bilang isang legit o regulated digital asset. Sa madaling salita, habang ang ibang cryptocurrencies ay nakakaranas po ng pagbaba ng interes mula sa mga malalaking investors, sa XRP po ay tila kabaliktaran. Mas dumarami po ang pumapasok na funds rito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Una ay dahil natapos na po ang kaso ng SEC laban kay Ripple, mas nagiging stable na po si XRP bilang isang asset. Mas lumalaki na po ang tiwala ng mga investors, kaya maaring tumaas po ang halaga nito sa long term. Pangalawa, kung talagang maisasama po si XRP sa US crypto stockpile at ito po ay mag-launch or magkakaroon ng launching ng isang XRP ETF, maaari pong lumakas pa ang demand nito sa global market. Ang mataas na demand ay madalas po na nauuwi sa mas mataas na presyo. At ang panghuli, habang dumarami po ang malalaking kumpanya na naglalagay ng pera kay XRP, maaring magkaroon ito ng mas matibay na support or suporta sa presyo. Ibig sabihin ay maaring maging isang mas matatag na investment sa XRP kumpara sa ibang mga altcoins. At sa kabuuan, isa po itong malaking panalo, hindi lamang para kay Ripple kundi para na rin sa buong crypto industry. Matagal na pong pinag-uusapan ang kung regulated ba o hindi sa XRP. At ngayon ay mas malinaw na po ang sagot. Kung matutuloy po ang XRP ETF at ang pagsali ng XRP sa US crypto stockpile, maaring mas mapalakas nito ang posisyon ng XRP bilang isa sa pinakamahalagang digital asset sa mundo. Gayunpaman ay gaya ng lagi ko pong sinasabi, ay huwag po tayong mag-invest ng pera na hindi po natin kayang mawala. Ang crypto market ay nananatiling volatile at dapat lagi po tayong maging maingat sa anumang desisyon sa ating pag-i-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.